Welcome to Donmar TV News Channel. Inilatag ng ilang presidential aspirants ang kani-kanilang economic agenda para sa bansa sa kauna-unahang Presidentiables Forum na ikinasa ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Bilang ani ay probinsyano, sinabi ni Senator Christopher Lawrence Bongo na dapat walang islang mapag-iiwanan. Anigo, ipagpapatuloy niya ang mga nasimulan ng Duterte administration, partikular na mga programang pangkabuhayan para sa mga may hirap. Pero mahalaga para kay Vice President Leni Robredo ang digitalization at pagtutok sa next level infrastructure para sa economic recovery. Target niya ring pataasin sa 6% mula sa dating 3% ng GDP ang pondong ilalaan para sa edukasyon. Future-proof strategy naman ang iginiti presidential aspirant at Senador Panfilo Lacson para resolbahin ang mga dagok ng pandemic. Git ni Lacson, sapat ang kanyang karanasan sa security and defense, serbisyo publiko at paggawa ng batas para tukuyin ang akmang solusyon. Samantala, nais ibaba ni Senador Manny Pacquiao ang corporate tax sa 15 kasabay ng pagpapatatag ng non-tax revenue income ng gobyerno sakaling manalo siya sa halalan. Habang si Manila Mayor Isko Moreno, pagtutok sa STEM courses at paglipat sa knowledge outsourcing ang estratehiya. Samantala, tinanggap na ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang alok na chairmanship posisyon ng Lakas CMD. Ayon kay Mayor Cristina Franco, ikinatuwa ng alkalde ang alok ng partido. Umaasa rin aniya siyang magiging matagumpay ang kampanya ng kanilang BBM Sara Unit Team. Kapwa tiniyak ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Japan Prime Minister Kishida Fumio na paigtingin pa ang magandang samahan ng Pilipinas at Japan. Kahapon, nagkausap ang dalawang lider sa pamamagitan ng telepono bilang bahagi ng ika-65 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Sa inilabas na pahayag ng Malacanang, nagpaabot ng pagbati si Pangulong Duterte sa pagkakaluklok ni Prime Minister Kishida at sa matagumpay na hosting ng Tokyo Olympics at Paralympic Games. Nagpasalamat din ang presidente sa patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas mula sa Build, Build, Build program hanggang sa pandemic response. Ipinunto naman ni PM Kishida na sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naabot ng Pilipinas at Japan ang Golden Age o rurok ng magandang relasyon ng dalawang bansa. Nangako din ito ng patuloy na pagsuporta ng Japan sa Pilipinas sa iba't ibang larangan. Nagkasundo rin ng dalawang lider na magkaroon ng exchange of visits kapag mas maayos na ang sitwasyon. Meron naman po na nag-file ng petisyon for disqualification laban kay Bongbong Marcos before Commission on Election o COMELEC. Kung di ako nagkakamali, ito po ay pangatlo na disqualification case at related pa rin po doon sa di umano ay hindi nabayaran tax. Okay? So kaya po ito ay pag-usapan natin ngayon dahil alam ko na ito ay ayaw ng mga Marcos supporters na may mga ganitong klase ng kasong kinakaharap si Mr. Marcos at higit sa lahat ay naisip nila na baka politika lang ito. Hindi pa tapos yung isa o pangalawang disqualification case ni Bongbong Marcos. Ngayon may bago na naman kasi kahapon lang po ipinail ng isang nagngangalang Attorney Calleja na di umano ay tungkol dun sa taxes pa rin na hindi raw nabayaran ni Marcos at meron daw hong conviction daw sa korte. Sa RTC bago napunta ng higher court. So may kanya-kanya hong interpretation ng mga abogado. Kung yung mga gunita, marami na hong abogado nagsalita rito, yung mga pro-Marcos o anti-Marcos na magkakaiba. Kaya tama lang nasa COMELEC kung ang kasong ito, kung ano ang kanilang gagawin. Kasi mahalaga pong matapos ito bago mag-December 15 dahil ang plano po ng COMELEC, December 15 dapat ay magsimula ng malinis ang lahat ng listahan ng kandidato sa buong bansa para sa printing, pag-imprenta ng lahat ng mga dokumento ng COMELEC na gagamitin para po sa eleksyon sa Mayo ng 2022. Pero ito may mga additional qualification case kaya maaring talagang dumadami ang trabaho ng COMELEC kung paano nila resolbahin ito. At maliban dyan, sinuportahan pa ng mga di umano ay mga Marcos or biktima ng martial law. Yung martial law na naging biktima ngayon ay muli na namang gumagalaw sila. So ito po ay legal na proseso
At kung meron silang ganyang akusasyon, tama lang naman po na ito ay bigyan din ng pagkakataon ang mga Marcos kung paano ipaliwanag. At ngayon po ay nasa COMELEC na yan. So yung pong mga abogado, katunayan kung di ano kakamali, napakarami pong mga abogado na nagbo-volunteer para idepensa si Marcos dahil naniniwala sila na maaaring ito ay political harassment lang o ito ay mga lumang issue na binubuhay laban kay BBM dahil nangunguna sa mga survey dito at sa abroad para sa pagiging presidente. Kaya nga po, hindi maiwasan na, ayan nga, naaangguluhan na political harassment at political issue lang itong mga nagpipetisyon. Pero gano'n pa man, COMELEC pa rin po ang merong jurisdiction. Tingnan natin kung ano po ang magagawa dito ng COMELEC sa isyong ito. Pero kayo po, na mga supporters ni Marcos dito at sa abroad, kayo po ay malaya na makapag-comment, makapag-react sa isyong ito. Ang akin pong layunin, kaya ko ito tinatalakay, para nalalaman nyo kung ano nangyayari, and then kayo po may karapatan kung ano ang inyong gustong sabihin. Basta wala lang away, walang personal, okay lang po yan. Nababasa ko naman po yan. At tulad ng aking mga sinabi, pinangangatawanan ko lang po na kung ano po yung mga nangyayari, ating ipinaparating sa inyo. At yan po ay may complainant, mayroong nirereklamo, so ating aantabayanan sa COMELEC kung ano ang gagawin. Pero siyempre, nababasa ko rin yung reaksyon nung una pa sa mga Marcos supporters na talagang pinanggigigilan nila si Marcos kasi nga number 1 sa kahit anong survey. Yun ang matindi ron eh. So sana naman ay hindi political lang ito, sana ay mayroong lehitimong issue sila, tapos masagot ng COMELEC or masagot ng kabilang abogado at madesisyonan ng COMELEC na magiging pantay o parehas na papabor sa sino man kung ano man po ang kanilang makikita sa usaping ito. So double time sana ang COMELEC kasi ang oras po, araw ang kalaban dito. Habang papalapit po ang Pasko, patapos na ang taon, ay dapat wala ng sagabal na ganyan para naman pagdating ng kampanya ay malinis na ho ang labanan. February pa ang opisyal na kampanya pero ngayon pa lang po ay nakakasilipan ng kung sino. Kaya ang tanong nga natin dito ito bang nasa likod ng disqualification case na ito ay lehitimong oposisyon or mga taga-administration na rin? Tanong lang po yan kasi parang ganon. Kasi yung unang pinagbibintangan ay grupo ni Carpio. Si Carpio, tsaka si Attorney yan po identify na nandun po sa grupo ni Vice President Leni Robredo. Ito naman ngayon, ang gumalaw si Attorney Calleja na dati nasa grupo din nila. Pero sinasabi niya, independent daw sila na sumusuporta naman dun sa, ibig sabihin, dun sa mga di umano ay naging biktima ng mga Marcos. So yan yung mga sinasabi nila. After kung sino man kung saan man ang galing ang petitioner, anumang sektor ang kanilang pinanggalingan, hindi naman yan tatalakayin sa pagdinig ng kaso. Yan ay ebidensya. Ebidensya laban sa kapwa. Ebidensya ng pagpapatunay at hindi pagpapatunay sa usapin. Ayan po yan. Kaya relax lang kayo. Ito naman ay bahagi lang ng political exercise din natin siguro at saka bahagi lang po ng mga pagsilip sa mga kandidato. At ang mga kinaukulan naman doon ang magpapasya niyan. Kaya nga lang ngayon siyempre hindi natin maiwasan na yung supporters ng oposisyon, supporters ng administration at supporters ng ni Bongbong Marcos ay may mga kanya-kanyang interpretation tungkol dyan. At malaya po kayo. Basta lagi kong inuulit, walang away, walang personalan, reaksyon, comment, okay lang kung saan kayo naniniwala. Yun lang po yun. Wala naman pwedeng magbawal dyan sa panahon ng demokrasya. Okay? So, ang inyo pong mga pananaw at pagsubaybay dito po sa channel na ito ay akin pong muling pinasasalamatan dahil mahalaga po na nakakabalitaan tayo dito sa ganitong usapin. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat ng bagay na hamon sa buhay, personal man ito, politika man ito, o mga kaso ito, may mga resolution po yan. Hindi naman natapos ang mga usapin pagka sa ganun-ganun lang May due process pa rin. May korte at meron po mga batas na may iral. Kaya nga po, ang mga kabilang panig, ang akusado at inaakusahan, o nag-aakusa at akusado ay may mga ibinibigay na pagkakataon ang ating mga korte at ang ating Commission on Election. Diba? Yun naman po yun